Mga ka-native, bago ka magnegosyo, isipin mo muna na kahit anong negosyo or lahat ng negosyo, pwedeng mag-fail, pwedeng mag-success. Nakadepende po yan sa sipag nyo at diskarte nyo. Dito sa chicken farming, tinuturo ko po sa mga channels ko yung pag-aalaga ng manok para maiwasan natin yung failures at masabi ko rin sa inyo yung mga success stories natin. Ano ba yung manok na dapat alagaan? And yung ipapatuka mo, dapat doon sa nakakatipid ka. Ito, panoorin nyo kung paano kami magpakain at i-introduce ko sa inyo yung mga breeds namin dito sa Manukan. Bago kami nagpapakain dito sa aming mga alaga, is piniprepare muna namin yung kanilang tubig. So ito yung technique namin. Yung purpose kasi nito is habang kumakain sila, na nagbibigay kami ng pagkain mamaya, kung merong mabulunan, merong mauhaw, syempre, iinom sila ng tubig. So, dito sa tubig, hinalo namin dito na vitamins is Intenso Plus. Yan. So, bakit nga ba Intenso Plus? May multivitamins, no, minerals, and meron din po yung Chlorella Growth Factor or CGF na nakakatulong po yan para mabilis tumangkad and lumaki yung inyong mga alaga. Yan. So, yung mga breeders naman natin, no, talagang hindi na rin talaga lalaki yan. So, yung purpose ng CGF sa kanila is para ma-maintain lang yung magandang katawan. Yan. So, same lang din po yung gagawin namin dito sa breeding pen number 2 at saka sa breeding pen number 1 namin, which is yung native. Ito na, tinitimbang na rin ni Papang yung patuka na ibibigay natin sa ating mga alaga. So, dapat talaga tinitimbang natin yung mga pinapakain, no, para malaman natin kung magkano yung, or ma-estimate man natin kung magkano yung mga ginagastos natin sa kanila every meal or every day. Yan. So, yan yung pagkain ng aming breeding pen number 1, 2, and 3. Itong setup na to is kayang-kaya. No? Kayang-kaya po itong ganitong setup lang kasi nga hindi naman magastos yung ganito na setup. Native chickens, hindi talaga ito mawawala. So, kailangan nyo to kung gusto nyo umasenso sa pagbibreed ng manok, which is for meat production. So, bakit nga ba kailangan mo ng native chicken? Mahina naman tong dumami. Nasa pagkain po yan, nasa patuka. Pero, kung gusto mong i-differentiate, no? Or gusto mo siyang ihalin tulad sa heritage chickens, hindi niya kaya yung heritage chickens sa pangitlog, no? Malakas po talagang mangitlog ang heritage chickens. Dahil nga itong mga native chickens natin is broody. Yan. So, bakit nga ba nag-aalaga pa tayo ng native chickens? Native chickens, ito talaga yung hinahanap natin. Ito yung hinahanap ng karamihan mga restaurants, karinderya, for tinola. No? At ito yung mga hinahanap din ng karamihan, binibenta din sa mall. No? At ito yung hinahanap din man ng marami dahil konti lang yung nag-aalaga ng native chickens. So, paano ba ito mapalaki yung mga native chickens na pure? So, gagamitan natin to ng technique which is yung ginagamit sa broiler. May pailaw, no? Nakakulong. Dahil kapag gumagala yung mga native chickens, matagal po yung lumaki, no? Yan. So, alam na alam ko yung pag-aalaga ng native chickens dahil nga matagal na rin ako nag-aalaga ng native chickens. So, native chickens, matagal ko nang ineksperimentuhan to. Lalaki sila kapag nakakulong. No. Dahil nga hindi sila nakaka-exercise. So yung mga taba nila, no, is andoon lang sa kanilang katawan kasi walang ehersisyo na nangyayari doon sa manok na native chickens kapag naka-brooding type. Yan. So bakit naman ako nag-aalaga ng heritage chickens? Alam ko na hindi naman malakas yung buyer ng heritage chickens. Heritage chickens, kailangan nyo rin yan dahil sila yung makakatulong sa atin para makapag-produce ng upgraded native chickens. Upgraded native chickens na ipoproduce natin is yung first generation or unang anak ng native chickens, no? First generation, no? Anak ng heritage chicken at anak ng native chicken. Yan, no? So dito, meron tayong yung napoproduce na ngayon is F1. F1 yung gagamitin natin dahil sa first generation ng heritage chickens, no, ay mas malakas mangitlog. Yun din yung sinasabi ng marami.
At based din sa experience ko, maganda ang crosses. Kung i-ano mo siya, kung gagamitin mo siya for meat production. Yan, no? So, F1 yung ipoproduce natin dito. Bakit nga ba F1? Gusto ko kasi mas malakas mangitlog. Katulad ng anak ng Rhode Island Red tsaka White Leghorn, Decal Brown. So, Decal Brown, isa sa pinakamaganda na gagamitin natin for meat production para makapag-produce ng maramihan. So, kapag upgraded native chicken, mas marami tayong napuproduce. So, yung gagamitin natin, meron tayong dalawang klase ng upgraded native chickens yung gagamitin natin. Merong mga roosters. So, yung mga roosters ng anak nila, no, ng ating mga heritage chickens, gagamitin natin yun para ipare sa mga hens natin ng mga native chickens. E yung mga hens na heritage chickens, yun yung ipapartner natin sa mga roosters na anak ng ating mga native chickens. No? So, meron tayong dalawang klase ng breeding sa upgrade native chicken. So, bakit nga ba dalawa? Para hindi masayang yung kanilang mga anak. No? Yan. So, pero para sa akin, no, mas maganda na yung gagamitin mong hens para sa upgrade native chicken is yung mga heritage chickens. Kasi nga, hindi sila naglilimlim. So, dito sa native chickens kasi natin, pag naabot nila yung peak season, yung peak sa kanilang pangingitlog, no? Siguro nasa mga 10 eggs to 15 eggs, magsistop po sila sa pangingitlog, maglilimlim po sila. Yun po yung ating mga native chickens. So, babalik yan, yung halimbawa, yung isang manok, mangingitlog siya for 10 eggs to 15 eggs. So, magsistop siya dahil maglilimlim siya. Magbabanta siya sa pugad niya, katulad dito, parang meron naglilimlim dito. So, ito yun. Yan, naglilimlim siya, no? Yan, naglilimlim. So, naglilimlim yan, hindi yan nangingitlog. No? Kasi nga, ready na yan siya for brooding. So, hindi na po mangingitlog yung nabubrood na manok. Kasi nga, gusto niyang i-hatch yung kanyang mga itlog. Pero wala pong mga itlog dyan. Kahit walang itlog, meron pa rin chance na maglimlim yung native chickens. Kasi nga, broody yung bloodline nila. Or yung genes nila. Ganun po talaga. Pero, pinapractice namin dito sa mga native chickens namin na hindi na po talaga sila naglilimlim. Dahil kinokolekta namin 3 times a day yung kanilang mga itlog. So, dito naman sa mga heritage chickens, punta tayo dun sa ating breeding pen number 3. Dahil nga ituturo ko sa inyo yung ugali ng ating mga heritage chickens. Heritage chickens natin, hindi to native dito sa Pilipinas. Pero native to sa ibang bansa. So, dito marami tayong klaseng breeds. Black Australorp, Rhode Island Red, Sussex, Decal Brown, Barred Plymouth Rock, Jersey Giant. No? Meron ding Hubbard dito. So, itong mga breeds na to, no, hindi po to broody. So, may chance siya na maglimlim pero hindi magaling maglimlim. Siguro, ito, katulad dito. No? Meron din po dito. Yan. So, paano ba malalaman na naglilimlim yung manok? Malalaman mo na naglilimlim yung manok dahil hindi siya umaalis sa pugad. Check natin dito. Yan. So, ito. Yan. Tapos, iba na yung boses niya. Ganito na po yung boses ng manok na naglilimlim. Tapos, i-check mo kung nangingitlog siya or naglilimlim. I-check mo siya is dito sa puwet. So, kapag may itlog sa puwet niya, yan, may itlog. Confirm, no? Mahawakan mo yan. So, may itlog yan, mangingitlog yan. So, hindi siya naglilimlim. No? Kasi nga sabi ko sa inyo, kapag yung manok naglilimlim, hindi na po yan umaalis dito sa kanyang pugad. Yan. So, same din dun sa kabila, meron din. Yan, no? Mahawakan mo yung itlog niya, yung eggshell, mahawakan mo agad. No? Ipasok mo lang yung daliri mo sa puwet. Yan. Para sure. Yung iba kasi hindi na nila pinapasok. Mga ganito lang naman yan. Yung ipapasok mo. No? So, itong mga heritage chickens, no? Kung maglimlim man to, saglit lang. Tapos mangingitlog na naman. Nagpapahinga din po sila. Kasi itong mga heritage chickens is nangingitlog. No? Kayang mangitlog ito from 200 to 300 eggs a year. No? Each hens po. Doon naman sa native natin, yung kayang itlogin nun is 100 to 120 eggs a year. Yun po yung kayang itlogin lang dyan. No? So, halos katulad lang po ng Shamo na kayang mangitlog ng 80 to 120 eggs a year. Yung isang hen. Yan. So, kailangan natin itong heritage chickens. So, meron bang buyer para sa heritage chickens na bultuhan? Wala pong buyer para dito for meat production.
no? Kasi nga itong mga manok na to ay masarap naman, no? Mas masarap to kumpara sa broiler. Kaso hindi pa talaga na-introduce. At yung iba kasi, no, ay talaga nag-aalaga lang nito for show or free range lang pang konsumo. Yan. So ito, i-introduce natin to. Pag nakalugar ako, meron na tayong budget para sa ating restaurants, is i-introduce natin to sa mga kumakain ng manok, no? Para malaman nila and makapag-produce tayo ng mas healthier na manok kumpara sa broiler at halos same lang naman yung presyo. Yan. Yun yung target natin para sa ganitong production. So, ang process natin is hindi po magsa-stop. So, meron tayong mga pure breeds din para yung mga gustong magmanok, no? Meron kasing gustong magmanok para for ano lang, papawala ng stress, yung mga gustong mag-start ng negosyo. Yan. Mag-breeds tayo ng mga pure breeds din. Yan. Sa ngayon, merong mga pure breeds dito. Kaso nga lang, assorted na itong mga breeders natin. So, may napapalabas sila ng mga pure breeds kasi may mga pure breeds din tayo dito. Black Austolorps, Rhode Island Reds, and Barred Plymouth Rocks. Yan. No? So, kapag upgraded native chickens, marami tayong napuproduce. Yan. Bakit nga ba marami tayong napuproduce sa upgraded native chickens? Kasi nga, itong mga manok na to hindi broody. So, patuloy sila sa pangingitlog. Yan. Malakas sila mangingitlog and marami tayong mapuproduce na mga anak nila. Yan, no? Kumpara doon sa mga native chickens natin. Yan. So, ito, yung mga anak nito is hindi lahat natin ibibenta. Ano ba yung ibibenta natin for meat production? Sa meat, yung ibibenta natin is mga roosters lang. Kasi mga roosters, yung mas malalaki. And sila yung mas mabilis lumaki and mabilis tumimbang, which is yung timbang na target natin. Same din po sa mga native chickens natin. Kapag nag-output tayo ng mga manok for meat, hindi na po pipili yung buyer, no? Kung meat lang naman yung kailangan nila, hindi sila pipili kung lalaki or babae. No, kasi important sa kanila is native and upgraded. Yan. So, for meat lang naman kasi kakatayin din naman kahit anong gender kakatayin. So, yung mga hens natin, gagamitin natin to for breeding purposes. Yan. So, mas maraming hens, mas marami tayong napuproduce. Yan. At syempre, kapag merong bumili ng ating mga hens, syempre, iba na po yung presyo. Yung presyo nun, may kamahalan na. No, hindi na po siya per kilo, kundi per head na po. Yun po yung tatandaan natin. So, malulugi ka kasi kung ibebenta mo yung hens same sa rooster kapag for meat production. Yung ibang hens kasi, medyo maliliit sila, lalong-lalo na kung pang native chickens or dito, sa ating, iba talaga yung weight ng lalaking manok kumpara sa babae. Yan. So, sa growers kasi natin, doon sila magsistay hanggang 3 weeks. Sa 3 weeks, pwede na nating gamitin yung pag-gender sa kanila, which is 100% sure na malalaman natin kung lalaki o babae. Kapag sisiyo kasi, hindi siya 100% sure na mag-gender mo siya. No? Kasi nga, meron talagang breed or manok na para doon sa gender, which is makikita nyo naman sa YouTube and Facebook. Yan. Ito kasi yung mga breeds natin is tayo yung nag-mix. And ibang breed na rin po yan. Yan. At hindi siya 100% accurate kung gagamitin natin dito sa pag-gender kapag day old pa lang. So, 3 weeks old, mag-gender na. Yung mga lalaki, i-grower na natin, tapos i-harvest natin sa edad na 40 to 60 days. No? Mapalaki natin sila sa grower natin. At syempre, magbibenta din tayo frozen products, which is ito. Yan. So, kapag nagbi-business ka ng ganito, kailangan mo ay incubator. No? Hindi pwedeng wala kang incubator dito kasi nga hindi naglilimlim itong mga manok natin. Kahit yung mga native natin, hindi natin papalimlim. Dahil kapag naglilimlim sila, kung saan maglilimlim yung isa, doon din po maglilimlim halos lahat sa kanila. So, maapakan nila yung itlog dahil mabigat sila, dahil marami sila sa pugad. So, mababasag yung itlog, babaho yung pugad, failure. No? Mamamatay yung mga similya ng ating mga manok. Ito incubators, need natin to sa ganitong business. No? Kasi itong incubators natin, sabay-sabay silang napipisa. And masasabi kong mas maganda yung hatching rate nito dahil nga gumagamit tayo ng mga itong new technology, which is may mga humidifier na, no?
Meron tayong mga thermostat at mas safety sa loob, no? Dahil nga walang manok sa loob. Yan. At syempre, ano siya, ito no, ito yung mga incubators ko kasi, no? Nakalibrate ko na talaga to. So sa mga hindi marunong mag-calibrate, meron tayong mga tutorials sa pag-calibrate ng ating mga incubators, which is napakaganda na makalibrate nyo po yung sarili yung incubator dahil kapag hindi nyo na ano yan, nakalibrate ng maayos, 'di ba napapansin nyo sa ibang itlog hindi napipisa. Ilang days pa lang patay na yung similya. Dahil nga mali yung pagka-calibrate nyo. Mali yung temperature, mali din po yung humidity. No? So, hindi ako umaasa dito sa isa lang na thermostat, itong STC1000, no? Kasi marami akong ganito sa loob ng ating mga incubators. So, dito ako umaasa. No, and every level, dalawa yung nilalagay ko. Meron pa akong analog nito na nilalagay sa loob. Yan. Yung purpose kasi niyan, na dalawa yung nilagay ko every layer nito, dahil nga, minsan, itong mga gadgets na to is nasisira din po. Pero mura lang naman to, no? At maganda yung quality. So, taon din naman bago nasisira to. Nasa 60 to 70 pesos lang po ito. Nabibili nyo yan online. Yan. Pinakamahal nito siguro nasa 120 lang. So, kailangan nyo ng incubators sa ganitong business, no? Kung merong umorder ng o-order sa inyo ng marami, kayo na makapag-produce. Pero kapag wala pa kayong budget para sa incubator, no, kasi nga may kamahalan din po yung incubator, no? Yung price range ng incubator, 300 eggs capacity to 500 eggs capacity, tumatakbo po yan ng 20,000 or 25,000 pataas, no, hanggang 40,000 pesos. So, fully automatic na po yan. So, meron namang mga manual. Kung meron kayong time kayo na po mismo yung mag-tilt ng mga itlog, okay din po yun. No, basta i-check nyo lang yung humidity and temperature.